Yusek, kayo na po magkwento. Kamusta na po ang ating mga kababayan po dyan na mga naapektuhan po ng mga bagyong dumaan? Yun po yung, kasi sunod-sunod nga itong nangyari. Simula pa Hulyan. Marse, meron pa tayong parating. Doon pumasok na sa par kaninang umaga yung bagong bagyo si Opel. Maglalandfall na naman ng Huwebes. Kaya lang, puro parting norte ho yung dinaanan at nadaanan. Kaya talagang matindi po, lalo-lalo na po sa parting Cagayan at Isabela. Sa ngayon nga, ang mga nasa loob ng evacuation centers, yung mga pamilya dyan ay 8,106 families. Wow. 26,231 individuals yan. Ang ibig sabihin, tuloy-tuloy lang ho yan. Dahil hindi na ho natin pinauwi yung mga nasa evacuation centers ng Region 5 kasi baka ulanin din ho sila. Hintayin na lang ho nila pag talaga nawala na itong sunod-sunod na bagyo. Yung mga kalye naman, meron 31 na mga hindi ho madadaan na mga lugar sa mga areas na tinamaan sa Region 2, mainly sa Region 2 at Region 3. May mga tulay din na hindi pa pwedeng daanan hanggang ngayong umaga. 36 yan, 36 bridges, hindi ho possible yan. Wow. At may 6 ho tayo mga seaports hindi pa rin ho pwedeng gamitin dahil malakas pa rin ho ang hangin at marami ho mga naiulat na mga nawala ng kuryente. Sa Cagayan, nung galing ho kami nung linggo dahil sa Typhoon Marce, sa bagyong Marce, mahigit 20,000 na mga bahay yung na nakita namin na although partially damaged yun, talaga rin hindi nyo basta pwedeng mauwian. Yung talagang wasak na wasak. Mahigit 1,000 bahay po yan. Wow. Ang dami, no? Oo. So so talagang mahihirapan po bumangon po yung mga tiga Cagayan at saka Isabela, no? Dahil sunod-sunod nga po. Oo, mabigat po. At may parting pa ho, yung typhoon truck, yung mukhang tatahakin itong pumasok kanina umaga sa par natin na Opel. Papuntang norte na naman eh. So, siyempre, kahit extreme northern Luzon yung tinatahak niya, kaya lang bagyo yan, di nyo naman ma-eksakto talaga. Kailangan handa rin yung mga kababayan natin doon sa Region 1 and 2. At yun na nga, pati Batanes na naman, hindi na ho talaga sila, alam niyo yan, hindi na makapagpahinga sa bagyo. At dahil nga nabanggit ninyo, no, Yusek, na sunod-sunod nga ito, no, Christine, Leon, Marce, ngayon naman si Nika, ay kalalabas pa lang po ng ating bansa at nakapasok na si Ophel. Saturated na po yung lupa, ano, and it's more prone to landslide. Identified naman po yung mga lugar na iyon, na talagang saturated na yung lupa at talagang any moment guguho na po. Bago pa man dumating itong bagyo, malaking tulong sa amin yung scientific data ng MGB na under ho yan ng DENR. Ibinigay na ho hanggang level ng mga barangay kung sino yung delikado sa pagguho ng lupa. Mines and Geosciences Bureau po, yung MGB binabanggit nyo, Yusek. Tama po. Opo. Kumpleto naman ang data natin dyan. Binaba natin yan sa mga kasama natin sa local government units sa pamamagitan ng regional offices namin ng Office of Civil Defense. Kaya yung paglilikas ng mga tao, hindi lang yung dapat dun sa maaaring mabaha. Lalo na yung mga dapat umalis dahil sa posibilidad ng landslide, dapat inilikas nila. May mga nagsilikas naman. In fact, yung preemptive evacuations natin, mahigit 32,300 plus yung umalis o lumikas ng mga tao. Yan ay 9,833 families. Kaya kahit papano, halos yun nga lang, namatayin pa rin tayo ng isa na sa Marce na nakaraan. Akala nga namin walang masasawi, subalit may naiulat sa amin nung linggo ng umaga na may batang 12 taon pa lamang na naguhuan ng bahay nila. So may isang casualty tayo. Subalit at least hindi dumami ho yung mga nasawi o nasaktan itong nakaraang Marce. Pero sa yung Talisay, Batangas, ano po, parang hindi po naagapan doon. Marami po ang namatay sa landslide sa Talisay, Batangas. Ano po? Pag tinignan nyo nga po yung Talisay at yung ilang parte sa Atoncillo dyan sa parteng Batangas,
pag yan itinama nyo o binangga doon sa mapa ng NGB, makikita nyo naman talaga na kulay pula ho yung lugar na yan. Ibig sabihin, talagang delikado sa landslide yan. Kaya yan ay malaking pagsubok sa ating mga kasamaan sa local government units. Yung mga identified naman talagang delikado. Kung, of course, mahirap pong paalisin sila basta-basta dahil malaking resources yan. Hindi naman ho mayayaman yung mga kababayan natin nandiyan. Kaya lang, tuwing darating ang tag-ulan at bagyo, dapat sila yung unang lumilikas na talaga. Ako tatanungin, siyempre, ideally, wala na talaga nakatira Correct. dapat dyan. Subalit, it will take time. Oo. So habang dyan sila nakatira, dapat huwag na nilang hulaan pa kung matibay pa yung lupa sa kanila o hindi. Pag yan identify na landslide prone areas, umalis na talaga sila bago dumating ang bagyo. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.